May ilang kabataan na tinatawanan lamang ang sinasabi o paalala sa kanila ng matatanda. Para sa kanila, ang mga sinaunang pangyayari ay hindi na mauulit at hindi na dapat katakutan pa. Narito ang isa na namang kwento ng kababalaghan. Ating pamamagatang ang balon sa Sitio Matias. Sa isa na namang gabi ng lagi. Julio, tama na yan. Sapat ka ang panggatong hanggang mamayang gabi. Mabuti naman. Pagod na nga ako eh. Marami na itong nasiba kong panggatong. Wala tayo naman ng halian. Luto na yung isda eh. Sinamahan ko na maraming dahon na malunggay. Ay, sa sabaw pa lang, tiyak na busog na ako. Teka, umuwi na ba si Pinay? Pauwi na siguro yun. Ganun ba? Pero tanghali na. Dapat kanina pa siya nakabalik mula sa paglalabas sa ilog. Anong oras pa niya isasampay ang mga damit? Yung tao to, ako nang bahala kay Pinay. Halika na tayo na kumain. Tiyak, pabalik na rito yung batang yon. Ben! Tingnan natin ang balon. Ha? Hindi pwede, Pinay. Ang bilin sa akin ng lolo at lola ko, huwag na huwag daw lalapit sa balon na yan. Sa akin din naman. Yan ang bili ng magulang ko. Pero ang ipinagtataka ko, hindi nila sinasabi ang dahilan. Mas mabuti nang sumunod tayo kaysa sumuway. Pero isipin mo, ha? Mas malapit sa amin ang balon. Kung dyan ako palagi maglalaba, hindi ko na kailangan pumunta sa ilog. Kung pwedeng gamitin ng tubig sa balon na yan, bakit pa tayo bidawalan ng matatanda? Kasi gusto nilang mahirapan tayo. May balon naman, pero sa ilog pa tayo pinapupunta para sa paglalaba, paliligo, at pag-igib ng tubig na kailangan sa panglinis ng bahay. Mahirap talaga makipagtalo sa'yo. Ang mabuti pa, ihahatid na kita sa inyo. Dahil baka dalawa na tayong mapagalitan. Kaya ko naman umuwi mag-isa. Huh? Ako na rin ang magsasampay ng mga nilabang ko. Kaya ko rin itong gawin mag-isa. Tsaka sa susunod, wag mo na akong tulungan maglaba. Di ka naman pala isang tunay na kaibigan. Diyan ka na nga. Sandali! Pinay, ano ka ba? Basta huwag kang lalapit sa balon, ha? Delikado raw, sabi ng lolo at lola ko. Pwede raw natin ikamatay! Nay, Tay, pasensya na po. Tinanghali na ako. Naisampay ko na po yung mga damit na nilaban kong... Buti naman. Kumain ka na rito. Bakit ba ang tagal mo bumalik? Namitas po kami ni Ben ng bayabas. Ito po, yung hinog, pwedeng ilahok pang sigang. Itong maniba lang, kakainin ko naman. Nako, kumain ka muna ng tanghalian bago yan bayabas. Ay, opo. Nay, sabi niyo, mula pagkabata, nakatakip na ang malaking balon dito sa Sitio Matias. Oo, tama yun. Wala ba talagang sumilip man lang doon? Kahit isa sa inyo? Nung mga bata pa kayo? Wala. Wala talaga. Julio, ikaw ba? Sumilip ka man lang sa balon na yon? Aba, hindi rin. Ayokong mapalo ako ng nanang ko. Bakit mo naman itinanong Pinay? Naisip ko lang po kasi na baka kaya pinagbabawal na lumapit man lang sa balon na yun ay para hindi nyo matuklasan na pwede naman palang magamit ang tubig sa balon na yun. Bakit mo naman naisip yan, Pinay? Samantalang ang sabi ng mga matatanda sa amin, delikadong balon na yun. Maaari kaming mamatay. Kaya yun din ang sinabi namin sa'yo mula pagkabata mo. Wala po talagang naglakas loob na tingnan ng balon? Wala talaga anak. At
saka ikaw ha, tigilan mo na yung pagtatanong tungkol sa balon. Tapusin mo na yung pagkain mo. At tutulungan mo pa ako sa pamamalansya ko. Parang nagtatanong lang ang tao eh. Kalimutan mo na ang tungkol sa balon. Mas mabuting sumunod tayo sa mga matatanda. Dahil silang higit na nakakaalam sa panganib na taglay na matandang balon na yon. Tamang-tama. Nasa taniman si tatay at nanay. Nag-iisa na lang ako rito sa bahay. Pwede kong tingnan ang balon. Hindi ko na isasara ang pinto. Kasi babalik naman kaagad ako eh. Kailangang malaman ko kung ano ang meron sa balon. At bakit ipinagbabawal ng matatanda ang paglapit doon. Samantalang buo ang balon, malaki. At siguradong malinis ang tubig doon. Ba? Tinubuan na ng damo at kahoy na nakatakip sa balon. Makakaya ko kaya itong itulak para makita ko ang loob ng balon? Subukan ko nga. Naku, mabigat. Pero hindi naman ito nakapako sa balon eh. Susubukan ko ulit. Ayan, gumalaw. Sige, gumalaw ka na. Ayan. Gusto ko lang naman makita ang loob ng balon eh. Tulong. Ha? Ano yun? Saan galing yung boses ng babae? Tulong. Ha? Humihingi ng tulong yung babae? Parang galing dito sa loob ng balon. May tao sa loob ng balon. Kailangan tulungan ko siya. Ayan. Naitulak ko ng takip ng balon. Pwede ko nang silipin ang loob ng balon. Nasaan na yung babaeng humihingi ng tulong? Tahimik ang loob ng balon. Pero madilim. Parang may kung anong... nakakatakot. Hindi ako dapat nagpunta rito. Kailangan ko na umuwi. Kailangan ko lumayo sa balong ito. Pinay, tiklupin mo na mga damit na yan. Ano ba ang ginawa mo habang wala kami ng tatay mo? Ako pa nagsilong ng mga damit na nakasampay. Dapat nga, kanina mo pa ito ginawa eh. Pinay, hoy! Bakit ka ba nakatulala? Ano ba nangyayari sa'yo? Kasi, ano ba problema? Hindi na ko pa narinig ang boses mo doon sa labas. Pinagsasabihan ko kasi itong si Pinay eh. Para nagtetengang kawali, hindi ako pinapansin. Ay, Pinay. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka natulala? Tinatawag niya ako. Ha? Pero ayoko nang bumalik doon. Sino? Sino ang tumatawag sa'yo? At saan ka babalik? Hindi niyo ba siya naririnig? Sino? Sino? Ay nako, Pinay, huwag mo akong biruin ng ganyan, ha? Kinakabahan ako. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Wag! Huwag niyo ako saktan! Sabgabal ka sa relasyon namin. Tapusin na natin ang batang yan. Mawa kayo! Inagaw mo ang atensyon niya. Dapat kang mawala sa buhay ko! Kayo! Bigay mo sa akin ang bata. Ako na bahala sa kanya. Ano pong gagawin niyo sa akin? Maawa po kayo! Maawa po kayo! Pinay? Pinay, gising! Hoy, gising! Ano ba nangyayari sa'yo? Binabangungot ka eh! Ha? Pinay! Nay, sino mga taong yun? Gusto nila ako patayin! Pinagtutulungan nila ako sa aking panaginip!
Kumalma ka na. Panaginip lang yon, anak. Narito na ako sa tabi mo. Panaginip lang yon. Teka, sandali, bubuksan ko yung ilaw. Nay, parang totoong-totoo pong naranasan ko pananakit. Oh, Diyos ko! Mahabagin langit! Pinay! Bakit, Nay? Ang mukha mo! Pati mga braso! Puro pasa! Paano nangyari ito? Magdamag tayo magkatabi? Paano nangyari ito? Hindi naman ako maalis sa tabi mo. Ano? Gusto ka mong lapitan ni Pinay ang mahiwagang balon. Opo, Lola. Pinigilan ko nga po siya eh. Kasi hindi ko po nakakalimutan ng mahigpit yung bili ni Lolo. Talagang hindi siya dapat lumapit doon. Maraming taon na nakalipas. Binawalan kami ng magulang namin na banggitin pa ang mga pangyayari na may kinalaman sa balon. Tama. Ano po ba talaga ang misteryo ng balon na yun? Ben, sa tindi ng sumpa at panganib, hindi namin pwedeng banggitin ang mga naganap. Maraming taon na ang nakalipas. Pero Lolo, nasa edad na po ako. Mauunawaan ko po ang mga paliwanag nyo. Hindi namin ipinagdadamot ang katotohanan tungkol sa balon. Pinoprotektahan ka namin. Kaya hindi namin sinasabi sa iyo. Tama yun. Pero Lola, Ito ay para sa iyong kapakanan. Mas mabuting huwag na natin itong pag-usapan pa. At ganun rin ang sabihin mo kay Pinay. Huwag na kamo siyang magpilit pang lumapit at sumilip sa balon. Hindi siya matatahimik kapag ginawa niya yun. Pinay, o hayan. Napunasan ko na maligamgam na tubig yung mga pasa mo. Huhupa na ang sakit niyan. O hala, dito ka muna ha. Susundo ko ng albularyo para malaman natin kung bakit nangyari ito sa'yo. Nay, natatakot Basta po pilitin mong manatiling gising. Maya-maya, babalik na rin ang tatay mo galing sa bukid. Masasamahan ka niya na rito. Nay, bumalik po kaagad kayo, ha? Oo, anak. Sige na ha. Dito ka lang. Huwag kang babalik sa kwarto. Pilitin mo manatiling gising. Matigas ang ulo mo, Amor. Ikaw! Ikaw ang nakita ko sa aking panaginip! Ako na bahala sa kanya. Hindi. Ako ang magtuturo ng leksyon kay Amor. Hindi ako si Amor! Anong kasalanan niyo sa inyo? Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Huwag ka nang magkunwari. Ikaw si Amor. Inaagaw mo ang atensyon ng lalaking mahal ko. Dapat na siyang mawala. Hindi! Bitiwan niyo ako! Ano gagawin niyo sa akin? Sasama ka sa amin. Hindi! Ayoko! Inay! Itay, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nana Sonia? Tatang Emong? Nariyan ba kayo? Nana Sonia? Aling Tessie, narito po si na Lola. Bakit po? Si Pinay. May nangyayaring kakaiba sa kanya. Kaninang madaling araw nagsimula. Natatakot ako. Hindi pa ito alam ni Julio dahil maaga siya nagpunta sa bukid. Tumawag na po kayo ng albularyo? Wala si Tandang Kanor sa kubo niya, kaya nagbaka sakali ako. Baka matulungan ako ng lolo't lola mo. Ben! Si Tessie ba ang kausap mo? Tatang Emong, ako nga po. Tatang, baka pwede niyo akong tulungan. May nangyaring mahiwaga kay Pinay. Ano? Ano ang nangyari sa anak mo? Nanaginip siya kanina madaling araw. Takot na takot. At nang buksan kong ilaw, nakita kong pasapasa siya sa mukha. Pati ho mga braso niya. Hindi. Sonia! Sonia! Emang, bakit? Kailangang puntahan natin si Pinay. May nangyari sa kanya. Ano nga? Mga pasa. At isang panaginip niya nagdudulot sa kanya ng matinding takaw. Hindi. Lola, bakit po parang alam niyo kung bakit siya nagkaganon? Kailangan punta na natin agad si Pinay.
Teka, nung iniwan mo ba sa Tess, may kasama siya? Wala ho. Pero alam ko, anong oras babalik galing sa bukid ho si Julio. Ha? Abay tayo na! Ay. Mahalaga ang bawat sandali. Bakit ho ba? Alam niyo ba nangyayari kay Pinay? Sinong gumawa sa kanya nito? At bakit ang anak ko? Bakit si Pinay? Saan niyo ako dadalhin? Ayoko sumama sa inyo. Pagbabayaran mo ang paghadlang mo sa aking kaligayahan. Magbabayad ka, Amor! Hindi ako si Amor! Pinay ang pangalan ko! Sino ba kayo? Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Tanong ko ng balon. Hindi! Ano gagawin niyo sa akin? Huwag! Huwag ang balon! Huwag sa balon! Dito ho. Dito tayo sa likod bahay dumaan para mas mabilis. Sige ho, akyat na kayo sa hagdan. Oo. Kasunod mo kami, Tessie. Ay, Sonia, dahan-dahan. Baka masilat ka sa kahoy na hagdan. Oo nga. Lolo, nakaalalay po ako kay Lola. Sige. Pinay? Pinay, narito na ako, anak. Kasama ko si Tatang Emong at Nanang Sonia. Nasaan si Pinay? Pinay? Tese, abay wala siya rito ba? Pinay? Pinay? Anak! Nasaan ka ba? Kung tama ang kutob ko, tiyak naroon siya sa balon. Sa baluno? Ay, oo. Bakit Nanang Sonia? Ang nangyayari sa anak mo nangyari na rin ito sa isa naming kababata. At ang lahat, dahil sumilip siya sa misteryosong balon. Hindi. Hindi ho yung gagawin ni Pinay. Oo. Araw-araw ko pinapaalala sa kanya huwag sisilip o lalapit sa balon. Aba, Puntahan na po natin siya. Bago po mahuli ang lahat. Aba, Tatay Emong, napasyal kayo. Julio, hindi kami napasyal rin Umingi ng tulong si Tessy sa amin. Oo nga naman, Julio. May nangyari kay Pinay. At duda silang nasa balon ng anak natin. Paano nasa balon? Puntahan na natin si Pinay bago mahuli ang lahat. Nadaraanan nyo pauwi rito sa amin. Wala naman ako napansing tao sa mahiwagang balon. Mabaging langit. Julio, huwag mong sabihin yan. Doon lang pwede magpunta si Pinay. Pero binawalan natin siyang pumunta ron. Oo nga, tama ka. Pero kanina habang nasa bukid ka, na naginip ng masama si Pinay. At ang buksan ko ang ilaw, puro siya pasa sa katawan. Pinaglalaruan siya ng maligno. Hindi, Julio. Sinilip niya ang balon. Hindi. Teka, Julio, si Pinay! hindi natin siya pwedeng basta na lamang lapitan. Bakit hindi? Nakaawang ang takip ng balon. Kapag lumapit tayo, isa sa atin ang pwedeng madamay. Pero si Pinay... Anak ko, nasa panganib! Buhay ko man na maging kapalit, lalapitan ko si Pinay! Tessie, sandali! Pinay! Pinay, anak! Ano ba nangyari sa'yo? Pinay! Julio, kailangan may magsara ng balon. Sa ganong paraan lang natin maililigtas si Pinay. Pero kayo na mismong nagturo sa amin na huwag titingin o lalapit man lang sa balon. Isusugal ko rin ang aking buhay. Kailangang mailapat natin muli ang takip ng balon. Paglapit sa balon, ano man ang marinig mo, huwag mong papansinin. Pagtulungan nating ibalik ang takip ng balon. Opo, Tatay Emong. Ngayon na! Mabigat ang takip. Mabigat. Ayan! Itulak natin para matapang muli ang balon. Julio! Julio! Julio, si Pinay! Tulala siya! Parang hindi niya ako naririnig. Sandali, Tessie. Kailangan sara namin ang balon. Julio! Sige. Hindi pa! Matatakpan na ang balon! Ayan! Tulong! Sino yun? Tatang Emong? Ay, huwag ninyong pakikinggan! Matutulad kayo kay Pinay! Julio, sa akin ka lang tumingin! Ho? Sa akin lamang!
Pinay, ano nangyari sa'yo, anak? Bakit nakatulala ka lang? Tatang Emong, gagaling pa ba si Pinay? Julio, hindi ko yan masasagot. Ba- Ang natitiyak ko, may nagbukas ng takip ng balon. At dahil si Pinay ang nakaranas ng misteryo, maaring siya rin ang nagtulak ng takip. Kaya ito nabuksan. Anong mangyayari sa anak namin? Paano siya gagaling? Hindi ko alam. Maswerte pa rin na naabutan natin siyang buhay. Dahil yung kababata namin ni Sonia, O ano pong nangyari sa kababata nyo? bigla na lamang siya naglaho. Oh. Marami ang nagsabi, kinain ng balon dahil sumilip siya rito. Pero walang naglakas loob na sumilip sa balon para alamin kung iyon nga ang nangyari. Hanggang nagpasya ang mga magulang namin noon. Takpan ng balon at pagbawalan ang lahat ng lumapit at tumingin doon. Pinagbawalan namin si Pinay. Pero hindi siya nakinig. Ang maipapayo ko lamang, huwag ninyong iwang mag-isa si Pinay. Baka tawagin siya ng mahiwagang tinig at tuluyan ang lamunin ng balon. Mahiwagang tinig. Narinig natin yung pare-pareho. Saan galing yun? Tessie, alisin mo sa isip mo yon. Doon nagsisimula ang hiwaga. Sa tinig na yun. Marami kayong alam tungkol sa balon. Ano pang hindi nyo sinasabi sa amin? Bakit ngayon lang, Tata Emong? Bakit ngayon nyo lang ito sinasabi sa amin? Dahil hindi namin inaasahang may maglalakas loob na lumapit sa balon. Ang lihim ng nakaraan. Dapat ay manatiling lihim. Pero hindi nakinig si Pinay. Hindi namin yun kasalanan. Tatang Emong, nakikiusap po kami. Ano talaga nangyari sa nakaraan? Bakit gustong kunin ang balon ng aming anak? Tulungan mo ko. Nakatulog pala ako sa pagbabantay. Sino ba? Tulungan mo ako. Pinay? Nakikilala mo na ako muli? Pero bakit iba ang boses mo, anak? Tulungan mo ako. Pinay! Hintay! Hintay, anak! Saan ka pupunta? Pinay! 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 Sandali! Saan ka pupunta? Huwag kang babalik sa balon! Tapusin na natin ang problema mo. Dito na ito matatapos, amor. Bitiwan niyo ako. Hindi siya si Amor! Siya ang anak ko! Tulungan mo ako. Hindi. Nagbago ang anyo mo. Hindi ka si Pinay. Hindi ka ang anak ko! Bitiwan ninyo si Amor! Ano nangyayari? Sino ba kayo? Papa! Tulungan mo ako. Ano bang nangyayari dito? Huwag kang lalapit! Ihuhulog namin siya sa balon! Huwag ninyong idamay si Amor! Papa! Huwag kang lalapit kung gusto mo pang mabuhay si Amor. Huwag! Parang awa nyo na! Itigil nyo na ito! Salamat. Iniligtas mo ako. Pero nag-iisa ako. Malungkot. Kailangan ko ng kasama. Nawala ang babae at dalawang lalaki na nagtatalo. Sino ka? At ano ang sinasabi mong kailangan mo ng kasama? Kailangan ko ng kasama sa balon. Hindi! Ayoko! Kailangan ko ng kasama sa balon. Hindi! Bitiwan mo ako! Hindi ako sasama sa iyo! Hindi ako sasama sa iyo! Ano yun?
Mga aso. Maalulong. O, si Tessie. Wala sa tabi ko si Tessie. Siguro pinuntahan niya si Pinay sa higaan nito. Titignan ko sila. Kapag sindingan ng ilaw, masyadong madilim. Hindi. Nag-iisa rito si Pinay. Tulog siya. Nasaan ang nanay niya? Nasaan si Tessie? Sana mali ako. Sana hindi totoong kutob ko. Pero madilim. Wala akong makita. Paano ko malalaman kung pumunta sa balon si Tessie? Anong gagawin ko? Si Pinay! Kailangan bumalik ako sa bahay namin. Mahabangin langit. Anong nangyayari sa aking pamilya? Pinay, anak! Nariyan na ako! Nariyan na ako! Pinay! Bakit ka sumigaw, anak? Ano nangyari? Kukunin niya ako. Sasama niya ako. Sino? Sino kukuha sa'yo? Si Amor. Sabi niya, ang pangalan niya ay Amor. Hindi. Walang kukuha sa'yo, anak. Hanggat narito ko, walang pwedeng kumuha sa'yo. Huwag niyo na ako iiwan mag-isa, Itay. Hindi, anak. Hindi ko napapayagang mawala ka sa aking paningin. Si Inay. Nasaan si Inay? Hindi ko alam. Kaya nga ako lumabas. Nagising ako sa alulong ng mga aso. Pero wala na sa tabi kong nanay mo. Sasaktan nila ako. Uulitin nilang ginawa nila sa akin. Si Amor, gusto niya samahan ko siya. Teka. Sinong gumawa ng mga pasamo sa katawan? At bakit natagpo ang naming walang malay sa tabi ng balon? Anong ginagawa mo ron? Hindi ko rin alam, Itay. Pilit nila ako kinuha rito sa bahay. Galit sila. Pareho silang galit kay Amor. Sino? Sinong galit kay Amor? At sino si Amor? Hindi ko rin po alam. Isang babae, isang lalaki. Pinagtutulungan nila si Amor. Hindi ko alam kung anong ginawa nila kay Amor. Pinay, tama na. Huwag mo nang piliting sagutin ang tanong ko. Ang gusto ko lang ay mangako kang hindi ka nababalik sa balon. Ipangako mo, Pinay. Dahil may kababalaghan sa balon. Nung lapitan ka namin doon, may narinig kaming tinig. Tinig na humihingi ng tulong. Yun din po narinig ko, Itay. Isang babaeng humihingi ng tulong. Ginagambala ka ng babaeng nasa balon. Yun sigurong dahilan kaya ayaw tayong palapitin ng matatanda sa misteryosong balon. Pero ang ikinatatakot ko, kanina pa nawawalang nanay mo. Itay, baka kinuha na siya ng babae sa balon! Ben, gumising ka. Pumunta rito kapitbahay ni na Julio. Ano pong nangyari? Gumaling na po ba si Pinay? Oo, nakakakilala na raw ito. Nakakausap na ni Julio. Pero may problema. Po? Ano pong problema, Lola? Nawawala si Tessie. Si Aling Tessie naman po? Oo, nakiusap si Julio. Samahan natin si Pinay habang hinahanap niya si Tessie. Sonya! Halina kayo! Abay, kailangan ng magmadali tayo! Opo, Lolo! Maghihilamos lang po ako! Oh. Bababa na rin po ako dito sa kubo! Ay, Sonya, sana mali ang kutob ko. Mo, huwag ka nang magsalita. Bakit po, Lolo? Ano po ang posibleng nangyari kay Aling Tessie? Mahirap sabihin, Ben. Hanggat maaari, ayaw namin balikan ng lolo mo ang bangungot ng mga pangyayari noon. Itay, huwag mo ako iiwan. Pinay, hanapin lang namin ang nanay mo. Sasamahan ka na rito ni na Ben. Sina Lolo at Lola ang sasama sa'yo dito, Pinay. Sasamahan ko naman si Mang Julio sa paghanap sa nanay mo. Hindi na kailangan, Ben. Mang Julio, gusto ko mong tumulong. Mabuti na po yung may kasama kayo. Malakas ang kutob ko, Ben. Narito siya sa balon. Bumalik siya sa balon. Sandali lang po, Mang Julio. Oo, bakit mo ako hinarangan? Padaanin mo ko. Hindi niyo po ito dapat makita. Ang alin? Padaan. Anong nakita mo sa balon?
Paraanin mo ko. Ha? Hindi! Tessie! May nagbigti po sa kanya sa arko ng balon. Sino kumuha nito sa'yo? Tessie! Nakalawit po ang katawan niya sa gitna ng balon. Hindi. Mamamatay po siya talaga. Hindi. Tulungan mo ako, Ben. Ibaba natin siya. Alisin natin ang pagkakabigti niya. Oh, Tessie! Ibababa ka namin. Tessie! Tessie! Inay, bakit nila ito ginawa sa'yo? Ako ang gusto nilang kunin. Ako ang tinatawag ni Amor. Anong bangungot itong sumapit sa aking pamilya? Tatangay mo. Nanang Sonia. Bakit? Ano ba talagang mayroon sa balon na yun? Sabihin niyo sa akin, anong lihim ng balon? Bakit ito pumapatay? Bakit tinangka niyang dukutin si Pinay? At nang hindi niya makuha ang aking anak, si Tessing kanyang pinatay. Anong mayroon sa balon? Anong lihim ng balon? Kailangang matapos na ang demonyo sumasalm sa balon na ito. Ibubuhos ko ang gasolinang ito sa balon. Sa paligid nitong balon. Para matupog na ito. At nang mawala ng salot dito sa Sitio Matias. Hindi mo yan dapat ginawa! Sino ka? Lalo mo na kami pinarusahan sa isang kasalanan hindi namin ginawa. Hindi ko alam kung anong sinasabi niyo! Sino kayo? Katulad ka rin nila, Tia. Masama ka rin. Hindi! Hindi! Isasama ka namin sa impyernong kinaroroonan namin! Hindi! Huwag! Bitiwan niyo ako! Sasama ka rin sa amin! Sasama ka rin sa amin! Hindi! Ayoko! Huwag! Huwag! Emong! Emong! Nasaan si Ben? Hindi ba siya umuwi? Nakatulog na bala ako rito sa papag. Ang sabi niya, bibisitahin lang niya si Pinay bago siya bumalik rito. Pero malalim na ang gabi. Wala pang ating apo. Sonia, ano ka ba? Hindi pa ba gising yan diwa mo? Si Ben, wala pa. Ating gabi na. Oo, rin yun. Masyado kang nag-aalala. Abe, bakit hindi ako mag-aalala? Katuwang siya ni Julio na nagbaba kay Tessie mula sa pagkakabigting nito. Lumapit siya sa balon at alam na nating pareho ang sumpa na nasa balon. Sonia, hindi tatablan ng sumpa ang apo natin. Araw-araw ko siyang kinukrusan sa noo para iadya sa masama. Pero, Emong, natatakot pa rin ako. Alam nating pareho ang lihim ng balon na yon. Sino nga ba ang makakalimot sa lihim ng balon? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Panoorin mo kung paano ko papatayin ang nag-iisa mong anak. Ang nag-iisa kong kalaban sa pag-angkin ng kayamanan mo. Hindi! Bitiwan mo si Amor! Bitiwan mo ang anak ko! Ang kayamanan! Kapalit ng buhay ni Amor! Huwag, Papa! Aapihin niya ang mga tauhan mo sa asyenda! Amor! Matagal kang mag-isip! Ito mabuti kay Amor! 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 Ayon sa kwento ng mga saksi, itinulak ni Greta si Amor sa bibig ng balon. Bago nahulog ang bata, nahawakan niya si Greta. Kaya kasama niya itong nahulog at humabol ang ama, si Griego. Sabay-sabay silang nalunod ng araw na iyon. At mula noon, wala nang sumalok ng tubig sa balon. At mula rin noon, kinatakutan na ang balon. At bago tuloy ang isinara ang balon,
ilang kababaryo natin dito sa sitio ang biglang nawala at pinangangambahang nalunod rin sa balon. Sonia, Hindi pa tapos ang paghihiganti ni Amor. Bawat lumapit o sumilip sa balon, kinukuha niya at binabawian ng buhay. Itay! Itay, narito si Ben! Si Ben ang narinig nating sumisigaw kanina! Ha! Mabang ilangit! Sunog ang kalahati ng katawan niya! Ben! Ben, ano nangyari sa'yo? Ben! Pinay! Anong sinabi mo? Sinong... Ben! Hindi! Sunog ang kalahati ng katawan niya. Anong ginagawa niya rito? Hindi ko alam, Itay. Hindi ko alam. Ben, anong ginawa nila sa'yo? Kasalanan ko ito. Kung hindi ko binuksan ang takip ng mahiwagang balon, hindi ito mangyayari. Hindi mamamatay si Inay! At hindi ka mamamatay, Ben! Pinay, huwag mo sisihin ang sarili mo, anak. Pero yun ang totoo, Itay. Kung hindi naging matigas ang ulo ko, kung hindi ako lumapit dito sa balon, hindi mangyayari ito. Walang panguhod na mangyayari sa buhay natin. Ben! Anak, wala na tayong magagawa. Wala na si Ben. Kasalanan ko ito. Ito ang may sumpang balon. Hindi ako nakinig sa inyo. Naging matigas ang ulo ko. Pinay, Bakit yung kinuha si Inay? Bakit si Ben? Ako lang ang nagkasala. Bakit sila kinuha niyo? Pinay, tama na, anak. Kailangan ipaalam natin ito kina Tata Emong at Nanang Sonia. alam na namin nang hindi umuwi si Ben. Alam na namin kung saan siya hahanapin. Tatang Emong, Ano po ko, Emong? Tapusin mo na ito. Wala nang dapat mamatay. Sobra na ang nadadamay sa kasamaan ni Greta. Dulot ito ng kanyang kasamaan. Tapusin mo na ito, Emong. Kinuha na ng kasamaan ni Greta pati ang ating apo. Ang kaisa-isa nating apo. paano? Ano pong ibig niyong sabihin, Nanang Sonia? Paano ito tatapusin ni Tatang Emong? Paano tayo gaganti sa mga nilalang na hindi natin nakikita? Nana Sonia, Tata Emong, Itay, wala na pong ibang dapat madamay. Ako nagbukas ng balon. Ako nakialam sa hindi ko dapat pakialaman. Nilapitan ko ito dahil sa katigasan ng ulo ko. Sinunod ko ang gusto ko. Hindi ko kayo nirespeto. Pinay, anong ibig mong sabihin? Kapag sumama ako kay Amor, matatapos na ang kanyang paniningil. Hindi yun ang solusyon, Pinay. Ako nagbukas! Kaya nakapasok sa mundo natin ng mga kaluluwang itim. Marami pa silang buhay na kukunin kung hindi ko ito tatapusin. Pinay, Iya, ano bang sinasabi mo? Ako ang kailangan sakripisyo. Paalam, Itay. Hindi. Pinay, Itay, ako ang kailangan ng balon. Ako. Hindi ako papayag na gawin mo yan. May iba pang paraan para matapos ang bangungot na ito. Tatang Emong, alam kong may alam pa kayong paraan. Tulad ng sinabi ni Nanang Sonia, tapusin mo na ito. Tuldukan mo ng paniningil ng mga kaluluwa sa balon. Sa bawat hampas, sa bawat palo ng kawayang patpat, iniuutos ko, kaluluwang bilanggo, kumawala ka sa malalim na balon. Sindihan na natin ang mga kandila. Sabayan niyo ako. Sa bawat hampas, sa bawat palo ng kawayang patpat, iniuutos ko, kaluluwang bilanggo,
Kumawala ka sa malalim na balon! Ulitin natin ang malakas, Julio! Sa bawat ampas! Sa bawat palo ng kawayang patpat! Iniutos ko! Kaluluwa bilang mo! Kumawala ka sa malalim na balon! Nagising na mga kaluluwa! Anong nangyayari? Itigil niyo ang pagpatay! Itigil niyo ang pagkuha ng mga taong taga-sityo! Ay palayain niyo na! Lisanin niyo ang balon! Kumawala kayo! Ang mundo ng buhay ay hindi para sa inyo! Kayo'y mga patay na! Tapos na ang buhay niyo! Mula sa araw na ito, sasama na kayo sa sumusundo sa inyo! Mahabaging langit! Basbasan niyo! Basbasan ninyo ang balon upang mahugasan na ang sumpang bumabalot dito! Liwanag! Sinusundo na ako ng liwanag! Papa! Amor! Papa! Amor! Narito ako sa tabi mo. Kasama mo ako sa liwanag, anak. Hindi! Ang inong itim ang sumusundo sa akin! Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo! Hindi! Hindi! Kasabay ng paghinto ng ulan, nawala rin ang mga kaluluwa. Tapos na, Emong! Sana nga, Sonia. Sana nga. Ito na ang katapusan ng sumpa ng balon. Inay! Pinay! Anak! Pinay! Inay. Inay. Anak! Inay. Nagpaalam na siya sa akin. Nagpakita siya ng ilang saglit para ipaalam na nasa mabuting lugar na siya. Maligaya siya sa kabilang buhay. Tessie, asawa ko. Pinagsisisihan ko na gawa kong kamalian. Nana Sonia, Tata Emong, patawad po. Kung hindi sa katigasan ng ulo ko, dapat buhay pa si Ben at si Inay. Patawad po. Walang pagsisising nauuna. Kinailangang mawala ang kaibigan ni Pinay, pati na ang kanyang ina. Bago niya natutuhang ang pagsunod sa nakatatanda ay higit na mabuti kaysa sumuway at pairalin ang sariling kagustuhan. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang balon sa Sitio Matias. Sa isa na namang gabi ng lagi.